Magandang umaga mga kapatid. Ikinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon ay 2 linggo ng Adbyento. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Sabino Benco. Magsitayo po tayo. Ngayon ay 2 linggo ng Adbyento. Ang manguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Monsignor Sabino Benco. Magsitayo po tayo. Sa 2 linggo sa panahon ng Adbyento, tayo po'y magkaisang diwa, manalangin ng buong daigdig, manawagan sa kapangyarihan ng Diyos na tayo'y itaguyod at iwaksi ang anumang sa atin ay makapipinsala. Tayo po'y magdasal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Opo, ang Panginoon ang kailangan natin na siya'y matanggap. At upang siya'y matanggap, kinakailangan ihanda natin ang ating sarili. At isang napakagandang kaugalian dito sa EDSA Shrine tuwing unang
linggo sa buwan ay sinasariwa natin ang sakramento ng binyag na ating tinanggap. At ito ay bilang bahagi ng ating pagtitika ang pasimula sa bawat pagdiriwang ng banal na Eucharistia na sa pagharap natin sa kataas-taasan, tumpak lamang, tiyakin natin sarili malinis, ayos, alinsunod sa kadakilaan ng ating hinaharap. Kaya't mga ginigilig, gusto ko itawag ng pansin, nagsimula tayo sa insenso. Tayong lahat ay insensuhan hanggang mamaya, pati na ang pare. Ang iniinsensuhan, ano ang pinapawid? Yung masamang amoy. Inuulit ko, ang sagisag ng insenso sa harap ng hari, gusto mong pawiin ang lahat ng hindi magandang amoy. Ang kabuluhan ng tao sa kanyang kasalanan. At maya-maya, ang pagbibisig natin ng tubig, katulad doon sa binyag. Ang tubig ay panglinis sa mga dungis at dumi. Sa mga tuwid, dalawang palatandaan ngayong umaga, insenso at tubig, nagbibigyang diin, kailangan na natin sarili ihanda sapagkat siya ang Panginoon na ipaparating. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipahayag mo kung ikaw ay kapiling dito ng iyong sambayanan. Ngayong binagyan namin ang iyong paglikha na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang iyong pagtubos sa amin. Paspasan mo po ang tubig na iyong ginawa upang kami ay linisin. Ito'y aming magamit, hindi lamang para sa tanim bilang pandilig, at gayon din pampawi ng uhaw at init, kung hindi upang dito'y maganap ang aming paglilinis. Sa pamamagitan ng tubig na itinalagang banal ng anak kong mahal, kami nawa ay mapagbago mula sa aming mga pagkakasalang nagawa. Ito naman tubig na pinisig sa amin, upang ang pagbibinyag ay aming gunitain ay magpaiwatig dinawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tumatanggap ng binyag sa unang pagkakataon. Kaya amang mga pangyarihan, iniling po namin marapating basbasan itong tubig na aming gamit sa isag ng iyong nagpapatawad, lumilinis na pagmamahal. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin sana ang lahat nating mga kasalanan. At pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem.
na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakubakong daan. Mahahayag ang kanilingan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, iyong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisi. Iyong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupa may supli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
mula sa kanyang nawan. Pag-ibig mo'y makita, ikaw sa isa't-isa. Pag-ibig mo'y makita, ikaw sa isa't-isa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparang na may nakapangingilabot na ugo. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalagtad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw ng matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinagkaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Daan ko ay nariyan na. Tuwilit ihanda sa Kanya. Pagtapos niya ay makikita. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan, at ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral.
Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo, ang sinupupunay. Kung noong nakalipas na linggo, unang linggo ng Adbyento, ay ibinigay sa akin ang isang talinghaga hinggil sa isang ama ng tahanan na maglalakbay at ipinagkatiwala ang kanyang sambahayan sa mga katulong. Ngunit kanyang pinagsabihan, maghanda kayo't magbantay. Darating ako. Sana kayo'y matagpuan kong mga gising. Matapos itong generic na paalaala na tayo'y may iniintay na paparating, ngayon naman ikalawang linggo ng Adbyento, tahasan ng sa atin ay sinabi, ano ba ito na lalo tigit dapat nating isaayos hinggil sa ating sariling buhay? At ito, mga ginigilig ko, ay walang iba kung hindi ang katotohanan na tayong lahat ay pawang mga makasalanan. Ang katotohanan na kung merong sa atin ay namamagitan, naglalayo sa Diyos, kung paano tayo ay tumatahak sa sariling landasin na patungo sa kapahamakan, ito'y walang iba kung hindi ang kasalanan. Sa banal na Biblia, may higit na 50 salita, kataga ang gamit para tukuyin ang kasalanan. Isa lamang ang gusto kong piliin, isa sa madalas gamitin sa buong Biblia. At ito'y isang katagang Hebreo, kata. At ang ibig sabihin ito'y ang mawala, ang maligaw, ang sumala, ang magmintis. Napansin ninyo, ang maligaw, mawala, sumala, mamintis. Yung ikatlo, sumala. Ang ibig sabihin ng sumala, yung target mo, hindi mo tamaan. Yung destination mo, hindi mo marating. Yung pupuntahan mo, ikaw ay naligaw, hindi ka doon mapupunta. Kaya nga yung salitang Tagalog, kasalanan. Ang ugat na kataga, sala, sumala. Iyon ay angkop ng ko. Marami sa ating miserable sa buhay. Kaliwat kanan, makikita mo. Hindi sapagkat sila'y patay lamang sa material na bagay, salat at kulang, hindi po. Napakaraming taong matiwasay, makahulugan, marangal, bagamat sabihin na natin wala naman silang sobrang pamimigay pa o di naman kaya'y malulustay. Hindi iyon ang batayan ng katiwasayan, kahulugan at pagiging ganap sa iyong kalooban bilang tao. Ito'y na tayo'y maging walang ano pamang pupuntahan. Na ikaw ang damdamin mo'y nawawala ka. Ano pa ang kahulugan? Bakit?
Yung tanong na bakit pa? Kaya nga yung iba nagpapakamatay na. Bakit pa? At yung iba, dala ng kaguluhan ng isip kung ano-ano ang pinagtatapunan ng sarili. Yun ang gamit na gusto kong bigyan din. Itinatapon na lamang nila ang kanilang sarili. Nakakita na ba kayo ng bata na nagagalit? Pag-aralan ninyo mabuti. Yung bata, pag galit na, iyan ay kahit ano ibigay mo, yung paborito niya laruan, yung kanyang dede, lahat na yan, tatampalin, ihahagis, nagwawala. Ayun, pumasok na naman yung salita ko. Nawawala, nagwawala, walang katuturan, walang makitang dahilan, walang makitang bagay na sa kanya magbibigay ng kasiyahan. Akala na ba, yung pita ng laman, parang mga baliw, habol dini, habol doon. Pagkatapos na lahat, nakuha mong sakit. Wala doon. Nasaan ang kahulugan? Ang ugat ng kahulugan ng tao ay nasa kanyang kaugnayan sa lumalang sa kanya at nagbigay ng buhay. Ang kahulugan ng pagkatao ng sino man sa atin ay hindi natin makukuha upang angkinin kung tayo ay hiwalay, kasalungat, malayo, kanino? Sa Kanya na sa atin nagbigay buhay. Nilikha tayo na Kanyang kawamis. Sa Kanya na ganoon na lamang ang pagmamahal. Ang hindi natin maiisip para sa sarili, inisip na natin, ipinangako, salita. Hindi ba ninyo napansin sa ikalawang pagbasa na ipinahayag sa atin ng ating batang attorney? Ang Diyos sa Kanyang pangako ay hindi nakalilimot. At ano ang pangako niya? Hanap mo tao, pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan, katiwasayan, halika. Ang hinahanap mo'y nasa akin. Kaya nga ang magkasala, ang humiwalay sa Diyos, ang lumayo sa Kanya, ang maputol ang pagkikipag-ugnayan sa Kanya, hata. Ang ibig sabihin, sumasala ka, hindi mo matatagpuan ang iyong hinahanap. Naligaw ka na, nawawala ka, kaya ka nagwawala sapagkat nawawala ka. Ang Adbyento, taon-taon, tinatanong sa akin, Monsenyo, bakit po ba kinakailangan pa natin ang Pasko, ang Adbyento bilang paghahanda dito, taon-taon? Well, sabi ko, bakit ba yung pagkaarawan mo pinagdiriwang mo taon-taon? Gusto mo ipagpasalamat, ikaw ay buhay, di ba? Bakit natin ipinagdiriwang ang pagdating at kaarawan ni Kristo? Sapagkat yung Kanyang pagdating, ang kahulugan ay dumating na kung sino ang sa atin ay isinugo ng Ama upang tayo akayin sa ating hantungan, upang tayo tulungan sa landasin na maghahatid sa atin sa tunay na layunin ng buhay ng ating pagkatao. Yun. Ganun na lamang kahalaga ang Kanyang pagdating, at ang Kanyang pagsilang. Ito para sa buong sanggagauhan ay isang araw na hindi natin ipagpapalit. Bakit? Hindi sapagat kailangan niya ang ating pagsasaya, kung hindi sapagat kailangan natin na maalaala sino ba siya, para saan ba siya, ano ba ang Kanyang kahalagahan sa ating pagkatao, sa ating buhay. Yun. Kaya itong panahon ng Adbyento, tingnan ninyo ano ang ating color coding. Violet. May nagtanong sa akin sa radyo, Monsenyo, hindi po ba yun ang sapatay? Kulay sapatay? Oo, maganda ang kulay yan. Bakit? Sapagat maraming tao, lumalakad pa nga, ay walking dead, mga patay na. Mahalaga na sila, paalalahanan. Hindi lamang sa telebisyon yung walking dead. Marami walking dead na. Mahalagang paalalahanan ng kulay nito. Ngunit hindi lang yon. Sinabi ni Juan, narinig natin, 1
sa ayos ninyo yung sarili ninyo, magtika kayo. Kilalanin ninyo kung ano yung mga akala natin ito gusto kong gawin. Kilalanin mo, iyan ang papatay sa iyo. Iyan ang sisira sa iyo. Katotohanan, pagtitika, pagbabago, itong ibig sabihin ng kulay ng violeta. Kailangan natin. Kaya kanina, inuulit ko, yung pagbibisik ng tubig, gustong-gusto ko yan. Tuwing ako'y naka-schedule na magmimisa rito, gusto ko yung wisikan kayong lahat. May mga natutuwa ako, may mga gusto. Para ba sinasabi, Mons, ulit yung mga ulit. Ay kung may garden hose lang ako papaliguan ko kayo. Pati na sarili ko. Sapagkat naman-naman ko yun, kailangan natin. Ngunit, idinagdag ko kanina, napansin ba ninyo, yung simbolismo ng incense, fragrance yan. Alam niyo, isang napakalaking pilgrim place, Santiago de Compostela sa northern Spain, napakalaking simbahan niyon. Noong Middle Ages pa, mga tao naglalakad mula sa malayo para pumunta doon sa puntod ni Santiago, St. James. At dito sa Maynila, dalawang mga estudyante kong pare, si Monsignor Coronel at Monsignor Aganon. Alam ba ninyo na ang dalawang iyan ay mga rektorya ng seminaryo? Sila'y naglakad kilometers, hundreds of kilometers para tularan yung mga pilgrims noong unang panahon. Naglakad sila hanggang Santiago de Compostela. At doon, ano ang kanilang sa gitna ng simbahan, isang napakalaking higanting insensaryo. Yung kanina ay gamit kapiraso lang. Doon ay parang langganang napakalaki. At iyon ang ulit-ulit doon sa gitna, umuusok. Alam mo niyo kung bakit? Noong unang panahon, mga tao ay naglalakad. At sila naman ay walang mga air freshener. Sipin ninyo yung simbahan, punong-puno ng taong 3 linggo nang hindi naliligo. Iyon yung tinutukoy kong amoy kanina. Para hindi nga himatayin yung mga tao samantala nagdarasal. Nilagyan nila ang malaking insenso at ng lahat ng pumasok pag nakusukan, decomjugated ang tawag ngayon doon sa wikang English. Ikaw ay nalinis na sa masamang amoy at nang hindi ka naman nakapipinsala sa kapaligiran. Pero ang tanong ay bakit Monsi, binindisyonan mo rin ang samaing insensuan mo ang altar, pati na nga yung Biblia? Ayun. Sapagkat ang na-insensuhan na, siya'y bumango na kakit-akit sa Panginoon. Ang pag-iinsenso sa altar at sa Biblia ay nagpapahiwatig, Panginoon, ang gawin namin sa altar nito, ang pakigay namin sa aklat na ito naway maging kaaya-aya sa iyo. Ito naway maging mahalimuya. Kaya iyon ang isipin ninyo sa pag-iinsenso, magdasal kayo. Sana, Panginoon, panalangin ko, dalhin ng usok sa harapan mo. Kaakibat ng halimuyak na kalulud-lugod. Adviento, maghanda. Ang paghahanda ang siyang magbibigay ng kalidad sa Pasko. Your Christmas depends on your Advent. Your celebration rests on the quality of your preparation. Adviento'y tutuhanin, maglinis tayo, at nang si Kristo'y harapin natin, kaaya-aya, mahalimuya sa pagmamahal at kabanalan. Amen. Amen. Magsitayo. Pananampalataya'y ihayag.
Pinipilit kong kapatid, sa pagpapatuloy nating ihanda ang ating mga puso sa pagtanggap sa Panginoong paparating. Hilingin po natin ang tulong ng Kanyang biyaya. Italangin natin, halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa buong simbahan, nawa, siya'y kilalaning tagapaghatid ng mabuting balita sa mundong pinahihirapan ng kapusukan, kawalan ng katarungan, pagkakahati-hati at karahasan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa Santo Papa, ating obispo at ibang pinunong espiritual, sa pagtulad kay Juan Bautista, nawa, huwag silang magsawang manawagan sa katauhan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa katauhan, nawa, aminin ng lahat ng tao kay Jesus lamang sila makatatagpo ng kahulugan, pagkakasundo at katuparan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa lahat ng nahihirapang umiwas sa bisyo, nawa, lubos silang manalig sa habag ng Diyos samantalang nagsisikap na sumunod sa Kanyang mga utos. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa mga may HIV/AIDS, nawa ay patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay bigyan ng pangangalagang tulad ng kay Kristo ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Sa mga nasa panganib na magkaroon ng HIV, dahilan sa uri ng kanilang pamumuhay na di naaayon sa turo ni Kristo, mapagtantunawa nila ang mga utos ng Diyos ay hindi para sila ay paghihigitan, kundi upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga pang-alipin at paglinlang na kaligayahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa ating lahat, nawa, ang taon ng mga mahihirap ay mag-udyok sa ating mahabag at dali-daling tumulong sa mga kapatid nating kapuspalan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Ipagdasal po natin ang ating mga kababayan na kasalukuyang hinahagupit ni Ruby. Sana huwag silang mapinsala ng ganoon at sana yung mga tulong na kanilang kailangan ay madaling sa kanila'y makarating at sana marami ang tumulong sapagkat ang pagdudusa ay alam nating magiging laganap. Panginoong Yesus, Ikaw po ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Palayain mo po ang aming mga puso sa bawat masamang simbuyo at ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan ng iyong pananahan sa bawat isa. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo mga kapatid ko upang ito ating pagdiriwang sa ikalawang linggo ng Adbiento ay maging kalugod sa ating Amang maawain. Pinagkamahalan sa aming kapaliwa at sa buong sambayanan. Ama, kalugdan mo po ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay pong marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Siya'y sinugo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang itampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya isa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang umpay sa kalangitan, kami po dito sa EDSA Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo, hinati yun. Ibinigay sa kaniyang mga lagad ng bika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis na may alak. Muli nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo tayo. Maitanan natin ang pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinyalay po namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na ngayong umagay magtipan, mag-aalay, manalangin sa iyong harap. Isinasamo po namin na kaming tatanggap ng katawan ng dugo ni Kristo ay pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong Santa Iglesia ang naganap sa buong daigdig. Busbusin mo kaming lahat sa pag-ibig at pananampalataya kaisa ni Francisco naming Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng Tanang Kaparian, lalo na po yung matatanda na at may karamdaman pa. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahinlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanap. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pag-ilapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabiring Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bawat linggo ng Adbyento, huwag nating kalimutan, ito'y apat na beses ang amin ay awitin natin bilang pag-abang, bilang paghahanda sa paparating. Tayo po ngayon inanyayang, ngayon pa lamang, ngayon na, already na, tanggapin natin siya sa banal na komunyon. Awitin po natin, panalangin sa Kanya rin galing. Maria
namin ang Panginoon. Iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Paglooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaunawaan, pagpapatawaran sa aming mga tahanan, sa aming pong sambayanan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at kasakiman, samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo, aming manunubos. Sanang isalang-alam ang marami naming mga kasalanan at pagkukulang. Pagbukas at tignan mo po yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Paglawan mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbabago, kaunlaran, ayon sa igasisya ng iyong kalooban, nabubuhay na nagakali, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, sa atin ang kapayapaan ng Panginoon kung tayong mga tao, mga anak niya, bukas puso, lalo na sa ating kapwa. Magpatiyang po tayo. Peace be with you. Peace be with you. Narito ang Panginoon, hindi upang tayo hatulan. Siya'y naririto upang bawat isa'y alukin ng kanyang pagmamahal. Siya'y ating tinggapin, ating wikain. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kakaling na ako. Paunawa upang mapanatili ang kaayusan sa pagtanggap ng banal na komunyon. Uumpisahan ko sa unang hanay, papunta sa liburan. Gagawain ko kayo ng mga ashes. Amen.
Magsilod po tayo at ating dasalin ang Oratio Imperata para sa paghinto ng ulan at baha. Panginoon, sa udyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto na ang ulan at pagbaha. Lingapin mo ang aming mga kapatid na ngayon giniginaw, nagugutom at lubog sa baha. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pamamangailangan ng bawat isa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pong pinapakinabang mo sa iyong banal na komunyon ay tulad mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating maawaing Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ginigili, tayong lahat ay pinagpala sa banal na misa, humayo, huwag kalilimutan. Tayo naghahanda, merong sa ating ay darating. Salamat sa Diyos.